And good afternoon, good evening, and good morning. Sa iba na yung oras natin, no? Pero nandito pa rin tayo sa Bahay sa Tana. Ngayon ay February 17, 2026. Ito na yung last night natin dito sa Pilipinas. Dahil bukas ng umaga, I think alas 7 ng umaga ay pupunta na ako ng airport, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Dahil kasi 11 a.m. ang aking biyahe papuntang Los Angeles, California. Siguro ako'y magtatagal hanggang alas ko bukas, no? Darating ako ng 18 din, February 18. Pero I will come back by March 4, no? So, ang activity ko, February 20 to 22, nasa Lux Hilton ako for Conscious Life Expo. And then February 25, sa Sacramento, California, with our team, no? Meron tayong hilot presentation doon. Then balik tayo sa Philippine Consulate, Los Angeles for a Hilot seminar. And then last natin ay March 1 sa Las Vegas, Nevada tayo sa Philippine Chambers of Commerce doon sa Las Vegas for a Hilot seminar. Since ito yung biyahe natin, no, talagang hindi ko alam kung paano. At medyo parang kaninang umaga, parang nag-ground ako, Pilipino ako, bebot, ikaw ay akin, something like that. No? But, ang ganda ng kanta nun, no? Parang it ground me to be a Filipino. Kung tutuusin, kung pante na ako, gusto ko dito sa Pilipinas, and masaya ako sa pagiging Pilipino. Natutuwa lang ako dahil kasi mga kapwa natin Pilipinas abroad ay iniimbitahan tayo para ibahagi ang ating kultura at tradisyon at yun nga ang karunong ng hilot. Dito kasi sa Pilipinas, walang gusto matuto na manghilot, no? Kasi lahat tayo, mga Pilipino, ay marunong ng hilot, no? Kaya nga lang, hindi natin napapahalagahan ang kultura natin at iniisip natin na ito ay simpleng masahe lang. Kung tutuusin, may laban po talaga ang kultura natin, ang hilot natin, no? Kumpara sa Swedish massage, sa iba pang modality. Kasi ang hilot natin ay hindi masahe lang. Ito ay kabuoang gamutang Pilipino, katutubong gamutang Pilipino, na hindi lang pindot-pindot, hagod-hagod, etc. etc. Yun kasi ang gustong aralin ng karamihan at yun din ang gustong kunin ng mga paaralan na nagtatayo ng hilot. Pero hindi nila nakuha, ayaw nilang aralin ang espiritualidad ng hilot. Kung sa gamutan, di ba, gusto natin mapahaba ang buhay ng tao. Pero paano ba natin mapahaba ang buhay ng tao? Kailangan mapanatili natin ang kaluluwa ng tao sa katawan. Ito yung kaibahan siguro ng Hilot Academy at Hilot Pinabaylan kasi tinuturo natin ang kahalagahan ng kaluluwa, yung ugnayan ng kaluluwa sa katawan at yun ang ating ibabahagi ngayon. Mula nung isang buwan ay ating invoke o inimbitahan, tinawag ang diwatang sibilan ng katutubong Esnay at ngayon ay magpapaalam tayo sa kanya. Mula noong, kailan ba siya dumating? I think January 19 at maaga siyang lilisan, February 17. No? Parang marami siyang mga bagay na itinuro sa atin, katulad ng pagdaloy, pag-agos. We go with the flow of life. At araw-araw, sa bagong araw na binibigay ng mga diwata ng Panginoong May Kapal, nakikita ko yung pag-agos ng buhay. Pagdating ng pera, mga problema sa buhay. At sa bawat problema, natutuwa naman ako dahil kasi may solusyon. Minsan ako bilang tao, nalulugmok din, no? Na parang, kaya ko ba ito? Meron ba akong kakayanan na tugunan ang mga problema? Pasalamat ako dahil kasi nga meron tayong pananampalataya at dahil sa pananampalataya, tinuturo niya sa atin ang mga pamamaraan. Tulad ngayon, bukas, may pag-aalala ako, may takot, may pangamba. Although ilang beses na akong labas-masok ng bansa, pumupunta ng Amerika, pero meron pa rin pangamba dahil kasi nga hindi natin alam ang panahon. Lalo na merong yung ICE, immigration, whatever, baka naghihigpit. Pero mga balita na ligtas ang mga Pilipino pagpupunta ng ibang bansa. Basta
panatilihin natin na tumutupad tayo ng batas. Pero ganun pa man, ay may pangamba, pero nagtitiwala ako sa Panginoong may kapal na siyang lumikha ng langit at lupa, ng buong sansinukuban, na ang Panginoon nating lahat. Iba-iba man ng ating relihiyon, iba-iba man ang ating pananampalataya, may iisang Panginoon tayo na lumikha. No? Iba man ang pangalan nila, kailangan lang natin magrespetuhan sa isa't isa. Sa araw na to, sa ating 48 days countdown, 100 days countdown, ngayon ay ika-19 na araw ng countdown natin. Sabi dito, honoring ancestral guardians of the land. Tulad nga ng sinabi ko kanina, pinaparangalan ko ang bayang Pilipinas. Sa ating paglipad, ay kailangan din nating igalang ang lupain na ating patutunguhan at iyon ang Estados Unidos, ang bayan ng mga puti, ng mga Amerikano. At pag nandun tayo, kailangan din natin respetuhin at igalang ang kanilang mga batas. Sanay na tayo dito sa Pilipinas. Alam ko, may mga batas din doon na masyadong mahigpit. No? Pero ipinapanalangin ko ang bansang Pilipinas, ang bansang Amerika, na sana sa bawat yapak na ating ihahakbang sa lupain ng mga Amerikano ay magkaroon ng pagpapala ang bawat isa. Ito na nga po mga kalahi. No? So since ngayon ang huling araw ng Diwatang Sirinan, saglit lang po, nais ko po siyang pasalamatan sa paggabay. Although very challenging kasi nga ngayong kapanahunan niya sa kanyang termino, ini-reveal ang karamdaman ng tatay ko. Gayon din kay Lakay Magbaya Agama. Pero sa kabila ng kalungkutan na sila ay may karamdaman, andun yung himala ng pagpapagaling, bibigyan o parang pagpapalawig ng buhay. Maraming salamat Diwatang Sirinan kasi kahit na na-reveal ang karamdaman at ngayon nag-aalala kami sa kalusugan ng aking mga mahal sa buhay, nila kay Magbaya Agama ng tatay ko, andun po yung pagpapanatili ng kanilang buhay sa kanilang katawan. At gayon din, yung pag-i-improve ng kanilang buhay. I thank for the healing of Lakay Magbaya Agama. I thank for the healing to my father, na Rolando Dolarcoman, na ngayon ay nasa Surigao del Norte, Surigao City. At doon, naramdaman ko yung pagmamahal din ng mga kamag-anak namin na hindi ko masyadong nakikita. Yung mga kapatid ng tatay ko at yung mga pamangkin ng tatay ko, Ate Rosalie, ni Daday Rose, Tito Boy, Tita Edith, Tita Celia, Tita Margie, no? Na talagang nakatutok sila sa kalusugan ng tatay ko. At dito naman kay Lakay, no? Si Mama Mirna, Kuya Joe, na sinusuportahan din si Lakay sa kanyang pagpapagaling. Ako, no? Yung nasa bahay, si William, si Chris, yung nanay ni Chris, Ate Vilma, at Kuya Wilfredo, na may sakit din, no? Siguro, sabay-sabay tayong gumaling. Ito yung journey natin ng kagalingan para sa ating kalusugan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong pagkukop at pagkalinga, Diwatang Sirinan, Diwatang Mayari, dahil kasi pinapatnubayan niyo kami. Ngayon din nagpapasalamat ako, Mamang Yoyoy, yan, bestie natin, no? Kasama natin sa TikTok, kalahi natin, si Gian, na ating estudyante, si Chris, si Willan, na talaga namang suportado tayo, or kumbaga nagtatapat sa kanilang pag-aaral sa atin upang maging hilot binabay lang din para makatulong na rin sila sa ating kapwa. At sa kalipunan ng mga diwata, sumasama po ako ngayon. Pinagpapasalamat ko po ang pagpapahintulot ninyo na manguna sa amin sa buong buwan ang Diwatang Sirinan ng Tribong Isneg. No? Maraming salamat sa inyong biyaya at pamamatnubay at gayon din sa aming mga kalahi na nakikiisa sa salipad lang. No? Dinadalangin ko ang pagpapala ninyo sa buhay ng aming mga kalahi. At sa araw na ito, ay sinasamo namin ang kapulungan, kalipunan ng mga diwata. Padala niyo po kami ng panibagong gabay, ng tanod, na siya magbabantay at gagabay sa templong Anituhan mula ngayon hanggang sa susunod na buwan ng Marso. Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan ng sa amin at sa bangsa sa Panginoon. Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan ng sa amin at sa bangsa sa Panginoon.
At ang diwatang din ito ang siyang sasama sa atin habang tayo naglalakbay sa California. Sino kaya ang ating diwata? Diba? Una nating sa pagpapanibago ng ating una nating natawag ng last year, ang diwatang Dumawig. Sumunod ay ang diwa ng Ifugao, ng Buntok Tribe. Sumunod ay ang diwatang um, Amanguwale ng Pangasinan. Then sumunod ay ang diwatang Meketefu ng Tidura yata. Then sumunod kay diwatang Meketefu ay si diwatang nakalimutan ko. Tingnan nga natin sa ating website kung sino nga ba ang mga natawag na natin. So mga natawag natin, although marami na tayong natawag, no, pero inulit po natin ang pagtawag sa kanila last year. So nagsimula kay diwatang si diwatang Lumawig ng Bontoc Tribe na tinawag natin noong May 10, 2025. Sumunod ang diwatang Amanguwale ng Pangasinan Tribe na tinawag natin noong June 27, 2025. Tapos ang diwatang Kadawla-Sambad, sumama siya sa atin papuntang Hawaii, na tinawag natin noong July 25, 2025. Then sunod ang diwatang Meketefu, Suala, Tulos na tinawag natin noong September 21. Sinundan naman ni diwatang Tuhan ng mga pre-Islamic Maranao noong October 24. Then noong November 21 ay si diwatang Makedepat, at noong December 20 si diwatang Bulan Lamugaw, at noong January 19 ay ang diwatang Sirinan, no? So ngayon, ang dumating sa atin ay ang ang diwatang Meketefu ulit ang dumating, no? Actually, naparangalan na natin ang diwatang Meketefu, pero sino kaya ang susunod? Na si diwatang Meketefu ng Tiduray. So, ang sumunod na diwata ay tingnan natin kung sino. Dakilang diwatang Taganlang ng tribong Mansaka. So, ang diwata natin ngayon ay si diwatang Taganlang. Maraming salamat, diwatang Taganlang, sa inyong pagpapaunlak. Alam ko, diwatang Meketefu, marami ka pang gustong sabihin sa amin. Pero sa pagkakataong ito, ang diwatang Taganlang naman ang ating paparangalan. At pagdating ko sa Marso ay paparangalan natin siya, i-enshrine natin siya sa templo, no? Magiging katabi niya ng diwatang Sirinan. So hanggang sa muli mga kalay, maraming salamat. Nangyari niya, pag-asatin. Patnubayan nawa tayo ng diwatang Taganlang. Paalam.